Yan. Labanan talaga yan. Be, parang wala ka ng boses, be. Anon mo nga ang boses mo, be. Ilapit mo nga, be. Di ko marinig. Be, di ko marinig boses mo. Patayin mo nga ulit. Bahayin natin mamaya. Nagkaloko-loko ang sounds. Mahina lang talaga mo remote. Okay. Pero may balak po ba siya, ma'am? Maghiwalay? Yung, Nandito na siya eh. yung balak na sinasabi mo, nagdepende rin yan sa'yo. Kasi kung magpatalo ka, makukuha talaga siya. Pero nasa isip niya po, wala pa. Ano mo kasi, tulutang yan eh. Hindi niya yan naiisip kasi kinontrol siya babae. Lutang lang yan, lutang. Mainitin ang ulo niyan. Oo, masyado po. Mainitin ang Ako ulo. lagi na ano. Pag once kasi ginagayumang lalaki, para yung robot, laging mainit ang ulo. Hindi, Kinulang po ba yan? Spell? gayuma. Ha? Gayuma. Gayuma. Pag ginayuma kasi ang tao, parang hindi na niya, parang naglalakad na walang ulo. Parang ganun. Wala na sa ano, tolero na po. Wala sa tornilyo, wala na sa plano yung galawan niya. Lagi siya mainitin ng ulo. Hindi niya alam kung anong gusto niya. Hindi niya alam kung anong gusto niyang gawin. Tapos lagi siyang nabubugnot. Hindi niya alam kung ba't siya galit. Matigas na nga po yung puso niya. Ganun na ano niya. Tapos hindi na niya napapansin kung sino nasasaktan niya. Diyan nga po, abusibo niya. Ano na siya, yung parang more than ano na lang siya. Kasi ang babae Ilang percent po siya, ganun na? Ha? Kasi Ilang percent lang po siya ganun na? Ilang percent po siya ganun? Ilang portion, ano? Percent? Ay, ano, kumbaga ano yan, depende sa pagkilos ng babae. Ilang days po ba Pag sila? pinapa-obsess siya ng babae, obsess na yan. Pero pagka ano, depende. Kasi ang babae na to kasi, gusto niya manipulating kasi siya, manipulating. Gusto niya manipulate niya Pero yung ilang beses po sila nag-ano? Kasi nung nakita ko, isang bisis, pero hindi ko nakita kung nag-ulit pa ba kasi ang alam ko doon sa nakita ko. Pero kailan po yun? Parang bago lang. Ngayon lang na July? Oo, ngayong buwan na to. Bago lang. Kaya lang, July na ano po? hindi ko ma-determine kung anong pitcha be eh. Basta alam ko July yun. Kasi current lang yun eh. Tapos ang gagawin mo, kailangan, kasi ang napansin ko sa kanya, siya sa aamoy. Yung gusto niyang pabango, yun ang bilhin mo be. Anong pabango po? Hindi, yung gusto niyang amoy, hanapan mo siya ng kainaan niya. Kung ano yung Anong pabango po? yung pabango ng babae, yung gusto niya, yun ang mo. Ang gagawin mo ganito dapat. Pag nagpasyal kayo, honey, ano bang gusto mong pabango? Siya ang papiliin mo. Tapos yun ang gagamitin mo kasi kung ano yung pabango na gusto niya, yun ang hinahanap-hanap niya. Ayaw niyang matapang. Hindi, kaya nga sabi ko nga sa'yo, dapat, pag nag-shopping kayo, dapat ang gawin mo sa kanya, siya mismo ang papiliin mo sa pabango na gagamitin mo para kasi ang na-appreciate kasi niya amoy, mahina siya sa amoy. Doon siya na-attract sa bango eh. Doon siya na-attract sa bango. Oo. Doon siya na-attract sa bango. Tapos yung parang yung babae kasi yung talagang maano sa katawan niya. Something. Oo. Ang gagawin mo sana, dati pa sana ginagawa mo, pagka gusto mong bumili ng amoy, dapat sinabi mo kung ano bang
Siya ang papiliin mo. Ano bang gusto mong gamitin kung pabango? Siya ang pabibilhin mo. Kasi kung siya ang namimili, ibig sabihin, yun ang gusto niyang amoy. Kasi, ayan ang kasama mo eh. Ayan yung katabi mo eh. Kasi, pag hindi niya type yung amoy na ginamit mo, hindi siya magaganahan sa'yo. Kaya, pag may kasama ka, dapat i-determine mo yung gustong amoy niya, yun ang gagamitin mo. Para, yun ang mag-recall sa utak niya at yun ang lagi niyang maiisip. Gano'n po kayo. Oo. Sige po. Andan na siya? Nandito. Ganun. Hanggang ngayon po ba, sila? Connected lang sila sa, chatting. Sige po. Pero, pag nakita tayo sa Sunday, sana di ka kasi aalis agad para may banding tayo. Sige po, ate. Ay, oo. Mag-ano pala tayo sa Sunday? Ha? Anniversary pala tayo sa Sunday. Tignan ko lang po sa Sunday, pero chat po kita. Huwag ka mahinaan ng loob eh. Baka naman sa nangyari sa'yo, baka naman manghihinaan ka na naman ng loob. Hindi naman. Wag ganun. Lumabang ka lang. Wag kang sumuko. Lumabang ka. Wag mo isipin yung mga bagay na yan. Kasi alam mo naman ang mundo ay battle. Lahat sa larangan ng mundo, kahit ano pa man yan, labanan talaga ang mundo na to, labanan. Yes. Huwag mong isipin na talunan ka. Lagi kang lumaban sa paraan ng nang hingin mo sa Diyos kung kung hindi siya karapat dapat sa akin, kung mayroon bang tao na para sa akin, ibigay mo. Ganun lang. Kung itinakda na ayaw na niya sa'yo, kasi pero kung mayroon pang paraan, Pero may balak po siya. ang babae may balak. Pero hindi, siya po. May balak po ba? Wala naman. Ano lang yan siya, parang baging. Parang isang bagay na nasa isang tabi, tapos pag hinihila, nadadala lang. Ganun lang siya. Kailangan lang yan, ang tawag niyan, wag mo siyang hayaan na maagaw ng iba. Kasi pag hinayaan mo, syempre, mananalo yung iba. O, diba? Buti kung, pag mga ganyan kasing larangan, yung mga ginagawaan na kasi ng ganyan, hindi kasi yan love ang namagitan dyan eh. Kaya, Ano po yun? yan eh, kumbaga, gayuma nga. Pag gayuma kasi, wag mong pahintulutan na mangyari. Yun, lumabang ka. Siyempre, ayan na nga sinasabi ko sa'yo, wag kang mag-isip na talunan ka. Dapat lahat ng bagay, pagdasal mo. Kasi, yung mga yan, labanan yan sa prayer eh. Labanan sa prayer yan, hindi yan labanan ng material. Yan ang tinatawag na spiritual battle. Okay po. Oo. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, binibuild ko yung dasal mo. Binibuild ko yung commitment mo sa God para kahit papaano, madali kang pakinggan ni God. Tapos, hindi kanya, kumbaga, di kasi lahat ng dasal napapakinggan ni God. Kaya kailangan magbibuild tayo ng communication kay God. Magbibuild tayo ng commitment para maging closer tayo sa Panginoon. Yun ang way ko kung bakit kita pinasimba, kung bakit kita, para mabago yung takbo ng buhay mo. Oo. Kasi, ayoko yung parang talunan ka lang, tapos ganun ka lang. Gusto ko makita mo sa paraan kung anong gusto ng Diyos sa'yo. Kasi kung naramdaman mo, kung ang Diyos na talaga ang nagsasabi na hindi yan para sa'yo yung lalaki na yan, ikaw mismo, hindi ka babayaan ni God na masaktan. Oo, yun ang yun ni God. Kaya ang gusto ko, commitment ka kay God, kahit anumang mangyari sa buhay mo, hindi ka kapababayaan ni God yan. At kung sakaling si God na mismo ang magbibigay ng paraan kung bakit lalayo sa iyo yung lalaki na yan, bibigyan ka ni God ng kapayapaan sa puso mo na hindi ka makaramdam ng sakit. Kasi bibigyan ka niya ng comfort eh. At saka ibibigay din niya yung lalaki na para sa iyo, ganun. Hindi ka makakaramdam ng panghihinakit, ng sakit sa loob, kung si God na mismo ang gumawa ng paraan na mapaalis yung lalaki na yan sa'yo. Kasi, ang commitment mo dyan, ang labanan mo yan,
Siyempre, hingiin mo kay God kung ano ba to, kung karapat dapat ko pa bang ilaban to, kung ano ba to, magpatuloy pa ba ako, o kung talagang, ano mo kay God lahat. Ibig ko sabihin ba, i-confirm mo sa kanya lahat ang mga hihinaing mo. Idulog mo sa kanya kasi mabibigyan kaya ng yung tawag nito, yung i-guide niya yung Holy Spirit sa katawan mo para yung alam mo yung obsession at saka anxiety, yung lungkot, saka yung sakit, hindi mo maramdaman yan kapag i-comfort ka ng Panginoon. Totoo yan, be. Kasi ako lang, kung sabihin ko lang sa'yo, ang dami kong naranasang paghihirap sa mundong ito. Pero nung maano na ako, naging committed na ako kay God, parang easy na lang parang na lang, relax ka na lang. Hindi ka na nakakaramdam dati, grabe be, halos pasan ko ang langit at lupa. Gumulong na nga ako sa kalsada Tingin nga ng tao sa akin, baliw na Kasi hindi ko na kinaya problema ko dati, sobra. Yung tipong akala mo, kapasan kong mundo, tipong wala akong kakampi. Yun ang karanasan ko noon. Pero nung nakipag-commit na ako kay God, lahat ng bagay na nangyari sa buhay ko, asa ka na be? Nandito po. Lahat na nangyari sa buhay ko, inaano ko na kay God na, Lord, pahintulutan mo bang mangyari ito sa akin? Kung kaloob mo na mangyari ito sa akin, wala akong magagawa. Ganun lang. Kasi yung kalooban mo ang nais kong sundin. Ganun lang. Kasi may mga bagay na kahit ipipilit natin, wala talaga tayong magagawa kasi hindi talaga para sa atin. May mga bagay kasing ganun. Pero pag committed ka kasi kay God, depende na yan kung anong ibibigay sa'yo ni God. Kung yung lalaki na yan, parang hindi bagay sa'yo, hanapan ka niya ng iba, ganun. Depende kasi yan sa pag-commit mo kay God. Makipag-commit ka kay God, kung may problema ka, iiyak ka, huwag kang mag-atubiling magdasal. Kasi si God mismo ang mag-ano sa'yo yan, magkukumport, sasabihin sa'yo, si God mismo ang mag-ano sa'yo niyan na, ito anak, tahimik lang kasi kung gusto ni God na kayo talaga. Sasabihin ni God na, o sige, ayusin natin yung gusot nyo, ayusin natin yung pagsasama nyo. Yun ang paraan ng Panginoon. Kung pinahintulutan niya na yun at yun pa rin yung magiging ano mo. Kailangan mo lang committed, sobrang committed sa Panginoon. Kasi doon ka susubukin ni God kung talagang para ka sa Kanya Kung talagang hindi ka bibitaw sa Kanya. Oo. Kasi kaya ginawa itong mga pagsubok na to, itong mga bagay na nangyayari sa buhay natin, upang mas lalo tayong maging malapit sa Panginoon. Maging closer tayo sa Kanya, huwag tayong bumitiw. Kasi pag bumitiw tayo, mas mahirapan tayo. Yung sakit sa puso mo, bigat ng utak mo. Kasi alam mo be, ano ka pa baga bata ka pa Hindi mo pa naranasan na pinakamatinding pagsubok sa buhay. Kaya yung mga simpleng bagay na naranasan mo ngayon, napakahirap na yan sa'yo. Napakahirap na sa'yo yan. Mabigat na sa'yo yan, alam ko, ramdam kita. Kaso lang, yung kabigatan na yan, pwede mo na yan ibigay kay Lord. Ibigay mo sa Kanya, sabihin mo, Lord, ano ba talaga po ang plano mo sa buhay ko, Panginoon? Sabihin mo sa Kanya kung ano ba talaga ang plano mo sa akin, kung ano ba, kasi handa akong baguhin ang sarili ko. Kung talagang may plano kang gagawin ko. Sabihin mo, susundin ko yung pong kalooban niyo, Panginoon. Hindi ko po sasawayin yan kasi ayoko pong magkamali. Sabihin mo lahat. Tapos hingi ka ng sorry, Lord. Kung may mga kasalanan man ako, patawad sa mga kasalanan ko. Gabayan niyo po nawa ako, bigyan niyo po akong liwanag sa aking landas na tatahakin, at bigyan niyo po ako ng kalakasan, Lord, na hindi ako malugmok nitong aking problema. Bigyan niyo po ako ng liwanag, magsilbing tanglaw sa madilim kong tinatahak. Ayun, ganyan yung mga ano mo, kasi si Lord, tinitingnan niya kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung mga panalangin mo. Ina-absorb niya kung totoo yung sinasabi mo, kasi hindi ka basta-basta
Hindi ka basta-basta papakinggang kung mula lang yan sa bibig mo, kung wala yan sa puso't isip mo. Dapat taimtim, panalangin, kasi kung wala kang naramdamang sakit, hindi mo rin maramdaman yung panalangin mo kasi mababaw lang yan. Pero pag nasa kasalukuyan kang nasasaktan, nasa kasalukuyan ka na nagkabiguan, tiyak pag nagdadasal ka, mararamdaman mo yan kasi nasasaktan ka eh. Kaya yun nga yung sinasabi nila, makikita at maramdaman mo lang ang tunay na dasal kapag nasa kahirapan ka na. Dahil kapag wala, di ka pa naghihirap, mababaw lang yung dasal mo dyan eh. Hindi mo maramdaman yung dasal mo eh, mababaw lang, ganun lang yun. Kaya ang karamihan, maraming pinagdaan ng tao be, matindi kong magdasal, di ba? Napansin mo? Matindi magdasal. Ako matindi lalong pagdadasal ko. Matindi, lalo na every Sunday kasi alam bakit? Hindi lang ako mismo ha. Marami akong dinadalang tao. Marami, hindi lang ikaw, madami pa. Kaya yun ang isa ko sa dahilan kung bakit mas taimtim akong nakipag-commit kay God. Kasi marami akong mga tao na gusto ko matulungan sila sa mga problema nila. Marami akong pinagdadasal na tao. Yung mga taong lumalapit sa akin, pinagdadasal ko yan, pinipray ko yan, ramdam ko ang kalungkutan nyo, ramdam ko yung pighati nyo, lahat kayo na lumalapit sa akin, ramdam ko yan. Kaya bawat simba ko, bawat patak ng luha ko, may nakaakibat doon kung sino yung pinanalangin ko, kung sino yung pinagdadasal ko. Kasi maging itong kaibigan ko sa China, si Doreen, maintenance ko yan inalagaan. Ikaw at marami pang iba akong inalagaan. Inalagaan ko sila ng prayer. Kaya pinakiusapan ko din sa'yo na hanggat maaari huwag kang bumitaw kay God. Ano mang problema na naranasan mo, ano mang problema na pinagdaanan mo ngayon, huwag kang bumitaw kay God. Kasi kung bakit ka binigyan ng ganyang sitwasyon, kasi si God nagpapakilala na sa'yo. Kasi baka nakalimot ka na. Kasi iba kasi yung nagdasal ka, kilala mo si God, pero iba yung kilala mo lang. Iba yun. Ay, kilala ko to si ganito, pero hindi ka closer sa kanya. Nagdasal ka, pero hindi mo nararamdaman. Parang mababaw lang. Kaya nga, the more na nagkaroon ka ng sakit sa dibdib, the more ka dapat kumakapit sa kanya. Kung kailangan mong umiyak sa Panginoon, iiyak mo, ibuhos mo kung ano yung problema mo. Huwag mo sarilinin kasi hindi mo kakayanin yan mag-isa. At saka sa mundong ito, hindi natin kaya mag-isa. Dahil mahirap ang mundong ating ginagalawan dahil ang mundong ito ay makasalanan. Dapat matuto tayong lumaban sa paraan ng kalooban ng Diyos. Kasi ang kabiguan minsan, naranasan natin dahil mayroong pinakilala sa atin si God na hindi kahabang buhay na kumbaga hindi niya kasi sabi nga nila, ang taong walang naranasang problema, easy lang, chill lang, relax lang. Pero pag ang taong nagkaroon ng matinding problema, doon sila makarealize na may Panginoon pala. Pag nakaroon na ng sakit, Lord, pagalingin niyo po ako, Lord. Pero pag wala pang sakit, wala pang Panginoon. Pagpasalamat ka at binigyan ka ng ganyang problema, ang ibig sabihin lang yan, mahal ka ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Gusto ng Panginoon na lumapit ka sa Kanya, humingi ka sa Kanya ng comfort. Humingi ka sa Kanya ng comfort para i-comfort ka ng Diyos. Kaya kagaya ng mga anak, pasalamat ka pag dinisiplina ka ng magulang mo, ibig sabihin mahal ka. Huwag mong ikagalit na dinisiplina. Ate, wait lang po. Yung regla ko po, ano po to? Yung regla, Tatapos na po ba? matatapos din yan. Natatapos din yan. Pero ilang araw po? Titingnan mo lang kasi pagka surveillance natin yan. Kasi pag hindi... Ano po ba to? Parang kasama stress. May kasamang stress. Tsaka din, kasama na din yan sa mga nararamdaman mo. Kaya pala. Pero pawala na rin naman po siya. Pawala naman yan.
Kaya sabi ko nga sa'yo, be, wag mong daladalahin ang problema mo mag-isa. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, be, dalhin kita sa simbahan. Wag kang mahiyang umiyak. Umiyak ka! Pikit mong mata mo para wala kang makikita. Alam mo, pag iniiyak mo, ibuhos mo yung luha mo doon kay God. Nako, ang sarap ng pakiramdam pagkatapos walang bigat sa dibdib. Oo. Kaya ganun ako, ganun talaga ako makipag-commit sa kanya kasi ayoko yung meron laging nandito sa puso ko. Ang sakit eh. Inilalabas ko talaga yan. Inilalabas ko kahit magdangul-ngul pa, kahit mag-iyak pa ako dyan ng maigiyak. Kaya sabi ko nga, sa paraan na ganyan, doon kita matulungan, tutulungan kita lumapit sa God. Kasi itong buhay natin, be, process to eh. Process, hindi to yung parang magic na bigla na lang maglaho. Ang problem kasi ay pinagdadaanan ng bawat tao yan. Kailangan may proseso lang, merong middle, tapos depende yan kung mapagdasal ka tapos isuko mo sa Panginoon yung problema mo, hindi ka masyadong mabigatan. Madadala mo lang ng tama. Oo. Kaso ang gawin mo din, be, wag ka rin magpaayos-ayos ka din ba? Kung kinakailangan magpa-ano-ano ka din, oh, di ba? Ayusin mo din sarili mo. Pasiksi ka din. Saka gusto niyang lagi mabango, maligo ka muna, ganoon. Maligo ka muna bago tumabi sa kanya. Tapos kailangan ipakita mo lagi na nakaakit-akit ka, mag-ano ka ng pampatulog na pang sexy, 90s, oh. Ganun. Kunin mo yung simpatsya ng lalaki. Kunin mo yung simpatsya ng lalaki. Huwag kang magpabaya kasi kung magpalusyang-lusyang ka, yun ang problema dyan. Yung mga lalaki dyan, mukha lang naman ng ano yan eh. Ang mga lalaki, pagtapos ka ng lusyangin, pagpalit ka na sa iba, gano'n naman talaga yan eh. Normalize na yan. Huwag ka na magtaka. Ganyan ng lalaki. Kaya nga dapat tayo, consistent tayong alaga sa sarili natin eh. Oo, consistent tayo. Oo. Mag-ano ka din, mag-gym-gym ka din para magkalaman-laman ka, oh. Sige po. Gym-gym ka. Be, ano ba? Mag-ano ka ngayong Sunday para ano tayo? Tignan ko po sa Sunday. May ano ka ba diyan, damit na silver? Wala po. Kahit ano na lang, kahit yung panglakad mo. Dress. Update na lang po kita, chat na lang po. Pero sa wag Sunday. kang mapanghinaan ng loob kasi kailangan natin magkita ng personal eh. Parang may ano tayo. May connection tayo. Kasi mahirap naman yan, nagdadamalamhati ka ngayon, no? Tingnan mo, wala. Ano yan? Ano na lang, ipagpe-frame mo lang, be. Pag-frame mo, kaya mo yan. Sige po. Pagpe-frame mo. Iba na siya, no? Mag-ano na siya. Alam ko, ang lalaki kasi pag malamig na talaga, yung tipong, kaumpisa mo lang magsalita, nakaano na sila, galit na sila pang galit. Diba? Mahirapan ka mag-deliver ng salita kasi umpisa mo ba lang defensive kasi sila eh. Sabog na agad, sabi ko sabog na agad. Ganun sila. Naranasan ko din naman yan dati. Kahit yakapin mo, mainit. Sabi ko, nag-iba na. Kaya sabi ko sa'yo, sa mga nangyari mo na yan ang paraan ni God para mas lalo mo siyang kapitan, mas lalo kang lumapit kay God, para sa magulat ka. Pag once na si God na ang mag-twist sa buhay mo, magulat ka, yung paghihirap mo na yan, yung kamalasan na yan, matanggal lahat yan. Yung stress na yan, matatanggal lahat yan. Maniwala ka, be. Pinagdadaanan ko yan, be. Maniwala ka sa akin. Wag ka lang magbitiw kay God, ha? Huwag kang bumitiw. Update na lang po kita sa Sunday, ate. Sige. Pero wag mo na lang siyang awayin kasi
Hindi naman niya kasalanan yun kasi kasalanan ng babae yun. Opo po. Anuin mo na lang siya, kunin mo na lang ulit ang loob niya, yung simpatya niya. Sige po. Ano ba mga kahinaan niyang alaga sa'yo? Ano ba yung mga pag-alaga na hinahanap niya sa'yo? Yung lagi ako nandito. Ayaw niya magtrabaho. Ay, kaya pala. Huwag ka na magtrabaho, ayaw ka niya pagtrabahuin. Kasi last time, balak ko magtrabaho po. Tapos sabi niya umulan daw ng malakas para hindi daw ako matuloy. Oh, di ba? Huwag mo, ang ibig sabihin niyan, ang lalaki be, kahit ayaw nila, pag ginusto mo, wala silang magagawa. Pero magbabago ang treatment sa iyo niyan. Pero kung talagang ipakita mo, alagaan mo si Duren, bakit hindi siya talaga inaano ng asawa niya? Grabe ka, martir ang asawa niya kasi matindi mag-alaga yun sa lalaki. Si Duren. Hindi man yun nagluluto. Kasi di talaga siya nagluluto kasi may silikon ng didi niya, matutunaw yun sa init eh. Bawal din Ang ginawa lang niya, alaga talaga niya yung asawa niya. Binibihisan niya. Sabi ko nga, babe, parang gitrato mo na yung bata ah. Sabi niya, ito lang yung way ko para napanapin ako ng asawa ko at hindi ako ipagpapalit. Sabi ba naman ni Dorin? Alam mo pa, makatawa ka nga kahit sa luwal niya. Di na marunong magsuot, baliktad na pag hindi suotan ni Dorin. Sabi ko, ayan kagagawan mo, baliktad na tuloy yung sa luwal niya. Pero wag ka, kumikilos yun sa bahay. Inuutusan niya. Pero yun lang yung paraan niya ngayon, pabibi-bibi. Yung palit-palitan niya ng damit. Yun lang naman ginawa niya eh. Pero wag ka sa bahay, kumikilos yun lahat. Yung Chinese, kumilos yung lahat sa bahay. Nauutusan niya yun. Ano lang naman yan, ang ginagawin mo dyan, instead na pagalitan mo, huwag mo pagalitan. Ano yan eh, kumbaga, labanan ng charming eh. Kung ano yung mga bagay na gusto niya, yun ang gagawin mo. Bago ka matulog, linisin mo sarili mo para magmukha kang presko, tapos bumili ka ng 90s na napaka-sexy, ayan. Oo. Siyempre, bakit ba? Tao lang ba doon sa labas ang pasiksihan mo? Siyempre, asawa mo. Nadalas ngayon silang tatanong, sino ba ang pinapagandahan mo? Diba? Siyempre, ikaw. Tapos, yung ginawa mo sa labas, gawin mo sa kanya. Para maramdaman naman niya na hindi ka nalamig sa kanya. Kasi, yung oras yung dalawa, hindi nagsasalubong eh. Uuwi siya, aalis ka. Uuwi siya. Ano mangyayari dyan? Di ba? Pag uwi niya trabaho, lalayas ka din. Di ba? Ano mangyayari dyan? Siyempre, yung tao maghahanap sa'yo. Mawawala tuloy yung sa'yo dyan. Kasi kung makikita niya yung ginagawa mo na parang, bibigyan ka ng grant yan, maniwala ka. Siya yung magkukusa sa'yo, magbibigay. Basta ipakita mo lang yung mga dati mong ginagawa sa kanya. Huwag kang magbago sa kanya. Huwag kang magbago. Yung mga gusto niya sa'yo, gawin mo pa rin. Pero gustong-gusto niya talaga yung mabango. Hanapan mo siya ng yung, ano bang pabangong gusto mo? Ay, ito gusto ko. Sige, orderin ko yan para sa'yo. Para yun ang lagi mong maamoy sa akin. Yung lambing-lambing ba? Para hindi ka naman madunong yan. Marunong naman tayo dyan, di ba? Lambing-lambingin mo. Hani, gusto mo ba itong pantulog ko? Di ba? Pan-sexy ba? Alam mo yung pang-sexy na 90s na maiksi, transparent. Huwag kang magpalusyang-lusyang, maniwala ka sa akin. Kapalusyang-lusyang, guys, may karibal ka na eh. Kapalusyang-lusyang. Huwag ka matulog na naka-t-shirt lang, ha? Huwag ka matulog na ganyan. Huwag ka matulog yung ganyan, simple lang. Kailangan, bago ka matulog, bago ka tumabi sa kanya, syempre, fresh na fresh ka yan, naliligo ka yan, mabango ka yan, di ba? Lahat malinis yan.
Tapos, syempre, magpabango ka niyan. Kala mo, alis eh. Tapos, magdamit ka ng yung pinaka... Mag-imbis ka sa sarili mo, be. Bumili ka ng nighties na mas-sexy. Diba? Nighties na sexy. Ayan. Yan ang gagawin mo. Wag na wag kang tumabi sa kanya, matutulog na ganyan ang damitan mo. Kasi mukha kang ano dyan sa style mo. Mukha kang kanang hindi fresh. Kailangan lagi kang fresh, o, diba? Para pag lumambing siya sa'yo, ang init-init niya sa'yo, hot na hot. Oo, ganyan ang diskartihan. Karamihan nga sa jowa ko, sila nga nababaliw sa akin, eh. Ako lang lumalayas. Ako lang umaalis sa kanila. Kasi alam ko yung weakness ng lalaki. Alam ko yung weakness ng lalaki. Alam ko yung mga simpatya nila. Kaya yun ang ginagamit ko para sa kanila. Oo. Ano lang yan? Waisan ba? Utak kawitin. Yung buhok mo, ayusin mo. Hindi yung ganyan lagi. Iba-ibahin mo naman. Ano ba? Passion ba? Yung parang meron namang ibang excitement. Ibang look. Ganun. Ako nga, kung ano-ano pinagagawa ko sa hair ko eh. Kala mo sawa eh, sarili ko lang nilalab eh. Ipakita mo kaya yung mga nightwear mo. Ang tanong, may mga ganyan. May mga ganyan ka ba, nightwear? Wala po. Ay, kaya pala. Kailangan mo pala talagang ano yun. Yung bagay sa iyo yung yung pula, pang-akit yun sa Chinese eh. Pulang tila. Yan ang pinakagusto nila. Pulang tila. Tapos yung sexy be. Wag yung mahaba ha. Yung ano lang, pang sexy lang. Maghanap ko, pakita ko sa iyo. Sisend ko sa iyo. Sige ate, mag-ano na po ako. Sige be. Alagaan mo sa jowa mo ha. Opo. Sige, tsaka pakainin mo ng gusto niya. Sige po, bye-bye po. Sige, wag ka patalo. Bye-bye. Hawak mo na yan, nasa kasama mo na yan. Di nga sila inuwian, eh. Tikim-tikim lang eh. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Akin yung cellphone ko ma, isang oras no.